negosyo ka. Narito ang mga business ideas na pwede mong i-try para ang iyong mga business goals ay mag-fly. O hindi yan sunog ha? Yan ang nauuso ngayong burnt basque cheesecake in cups. Singtamis daw ng mga ito ang hatid nitong kita. Kaya say yes for panghimagas! 2,500, ginamit ko siya pambili ng ingredients. Yung mga gamit na meron ako, yun yung ginamit ko. Yung baking tools, meron naman ako niyan. Magkano kita? Monthly, umaabot po tayo ng 6 digits. Oh, di ba? Saan pa kayo, di ba? Sa bahay lang po yun. Sa bahay lang yan. Wala kayong babayarang pwesto. Craving for bagnet? Naputok-batok na pagkain ito galing norte, madadaanan na lang sa kalye. Kaya ang mga napapadaan, hindi maiwasang matakam sa bet na bagnet. Lagi yung bagnet niya. Sa halagang 65 pesos, may bagnet, sisig ka na, may rice ka pa. Busog na kayo dyan talaga naman. Ang average namin na raw pork is mga 150 kilos per day. Siguro tansya ko ang malinis na kita per week is 10 to 15,000 pesos per cart. Alam niyo ba na pati mga super fresh na gulay at prutas na bagong ani, pwede na rin i-check out online? Oha! Tama ang dinig niya mga kanegosyo. Ang mga gulay at prutas na ito mula sa mga farmer na nainganyo ng kumagat sa online selling. Atake! Check out nila! Check out na kayo! Check out na! Yeah. Ang Suki Grocer po ay isang online grocery store. Lahat ng laman ng refrigerator mo is available. Our delivery coverage, Bulacan all the way down to Batangas. Kung kaya natin ma-decrease ang layers ng middlemen, mapapamura ang produkto para sa consumer at mabibigyan natin ang farmers ng mas mataas na presyo. Sa hilig natin mga Pinoy sa matatamis, hindi tayo nauubusan ng ideya ng bagong lalantakan. O hindi yan sunog ha? Yan ang nauuso ngayong burnt basque cheesecake in cups. Singtamis daw ng mga ito ang hatid nitong kita. Kaya say yes for panghimagas! Ito ang burnt basque cheesecake. Nagmula ang konsepto nito mula sa Basque Country sa Espanya. Sa sarap nito, sumikat ito sa buong mundo. Katulad din ito ng typical na cheesecake pero tostado ang gilid at ibabaw nito. Kung gusto natin iba-ibang flavor, kailangan magicin natin yan. So, mag-magic na tayo. Abracadabra! Ayan na! Ayan na! Aba! Akalain mo, sabi ko, ilang flavor lang, binigay sa akin 7. You heard it right. Bukod sa original o plain flavor, meron na rin itong mocha, mango, strawberry, ube, coconut, blueberry, at cookies and cream. Mas maliit lang siya para mauubos mo na kasi siya ng isang upuan eh. Hindi mo na siya kailangan ilagay sa ref. If you're eating with your family, pwede kayo mag-share since isang box ay may 6 na cups. Sa loob ng halos 1 dekada, nagtrabaho sa isang opisina si Ja. Pero heto siya ngayon, abala sa kanyang kusina. Mas may freedom ako ngayon. Mas fulfilling siya kasi yun nga, nafe-feel ko na nagtatrabaho ako not for like someone else, nagtatrabaho ako para sa sarili ko. Nang umalis sa corporate world, sinubukan niya ang pagbebenta ng sariling skincare brand. After 5 years, stable pa rin daw ito hanggang ngayon. The first few years actually, sobrang lakas talaga ng skincare kasi doon nag-boom na lahat ng may mga content creators na nagsilabasa ng mga skincare products. Pinasok na rin niya ang pagmamanage ng resort. Water sign kasi ako, Cancerian ako. So mahilig ako sa tubig talaga. Kaya noon pa, mahilig na ako mag-swimming. Gusto ko magkaroon ng resort. Ang ginawa ko, nag-ipon muna ako ng nag-ipon, saka nagkaroon ako ng resort sa Bulacan. Ngayong taon, naisipan naman niyang subukan ang food business. Pag business person kasi, I think lahat ng pwedeng pasukin na negosyo, sabi ko nga po, if it's in line with your likes and interest, okay yan, okay pasukin yung negosyo na yan. Mahilig po kasi ako sa cheesecake and that's the only pastry that I know na i-bake. 2,500 pesos ang naging puhunan ni Ja. I tried to be resourceful. Yung mga gamit na meron ako, yun yung ginamit ko. Yung baking tools, meron naman ako niyan. So yung 2,500, ginamit ko siya pambili ng ingredients. You can start a business kahit maliit lang yung yung puhunan mo. Basta dapat in line siya with your interest para madali siyang ibenta kasi you believe in the product. Mula sa dating maliit na air fryer, nakabili na si Ja ng mas malaki.
Nakagagawa na sila ng 30 kahon o katumbas ng halos 200 piraso ng burnt Basque cheesecake kada araw. So, diyan ito yung mga ingredients natin. Yes po. Magkano ginastos mo dyan? Siguro all the ingredients, approximately nasa 1,100 to 1,200 makagawa na po. 24 cups. So, sa 24 cups, mga magkano kikitain mo dun? Siguro mga 1,850 to 2,000 peso. So, ang markup po natin siguro mga 60, 70, 80%. Sa dali nitong iluto, kayang-kaya raw itong gawin sa bahay. Unang step ay i-whip o batihin lang ang cream cheese. Saka isunod ang mga itlog. Make sure din na walang masamang shell. Yes. Baka may makagat yung inyong mga customer. Yan. So, 3 eggs. Mix again. Ganda na. Maganda na yung ating mixture. Kapag nahalo ng mabuti, ibuhos na ang heavy cream. Every time na magdadagdag ka ng ingredients, kailangan ma-mix siya. Yan. At huwag sabay-sabay. Timplahan ito ng vanilla. Saka parang hindi po siya eggy. Kasi maraming eggs po yung nilalagay natin. Ilagay na rin ang cornstarch sa mixing bowl at pwede na isalin ang mixture sa mga cup. Nag-iiwan po ako ng maliit na space kasi ang burnt Basque cheesecake po ay nag-rise kapag binibake. Kapag po pinuno natin, tatapon na po siya. Tatapon, oo. Masasayang po. Isa lang sa oven sa loob ng 30 to 40 minutes. Kapag naluto na ang cheesecake, kailangan itong palamigin. Pwede na itong lagyan ng iba't ibang flavors. Bakit Apa Bakes? Apa po is the Korean term of daddy, tatay, papa. Oh. And my baby girl po is half Korean. Ah, talaga? Opo, opo. Apa Bakes. Kaya Apa Bakes. Sige, tignan natin. Unahin ko yung classic. Masyado ba, ma'am? Sarap. Ang sarap nung yung texture, yung kunat niya, yung tamis is tama lang. Pero sobrang lasa ng cheese talaga. Next flavor, strawberry. Masyado, ma'am? Sado. Lasang-lasa yung strawberry. Ube, tapos may desiccated coconut. Yes, actually, ma'am, ano po yan? Inspired by Puto Bumbong. And honestly, hindi siya masyadong matamis. Mukhang hindi lang ako ang nasarapan sa burnt Basque cheesecake ni Ja. Dahil patok ito online, suki na rin niya ang ilang online content creators. 400 to 450 pesos ang kada box of 6 nito. Matamis din daw ang kita rito. Magkano kita? Monthly, umaabot po tayo ng 6 digits. Oh, di ba? Saan pa kayo, Sa di ba? bahay lang po yun, Sa ma'am. bahay lang yan. Wala kayong babayarang pwesto. Kailangan lang talaga effort para maging yung ating produkto, magtangkilikin ng masa. Ang panghimagas na nuknukan ng sarap at tamis, hindi lang pang dessert, pang negosyo rin. Ngayong malapit na naman ang holiday season, ang tamis ng tagumpay, pwede magsimula sa iyong simpleng kusina. Craving for bagnet? Hindi na kailangan magpakalayo-layo pa. Dahil ang putok-batok na pagkain ito galing norte, madadaanan na lang sa kalye. Para bang street food ang atake. Kaya ang mga napapadaan, hindi maiwasang matakam sa bet na bagnet. Naku, parang nagugutom ako. Ano kaya makain? Ayun. Siomay ba to? O pares? Tingnan nga natin kung ano ito. Nagugutom kasi ako. Makakain. Yan. Ay, bagnet pala to. Bagnet, sisig and rice. Ay, ayun. Ito po. Akala ko siomay. Ay, hindi po. O pares. Bagnet po siya. Bakit ganito naisipan yung style? Para unique po. Kakaiba po sa ibang naka-food cart. Talaga? Opo. At talagang tipak-tipak yung bagnet mo dito, ha? Dahil food cart ang gamit sa pagtitinda ng bagnet,
Madalas daw na pagkakamalang siomay o pares ang itinitinda ni na John. Kaya naging solusyon niya para mapansin, ibalandra ang malalaking tipak ng bagnet. Nung i-start na itong business, nagtitingin ako kung ano ba makakapagpatawag sa mata ng mga tao. So naisip ko na ilagay siya sa clear na parang square na balde para pag dumaan yung tao, kita nila na bagnet yung tinda. Ngayong araw, handa na ang Bagnet Food Cart para magtinda. Pagpatak na alas 5 ng hapon, ang parking area na ito nagmimistulang food park. Maraming klase ng mga pagkain ang mapagpipilian. Proyekto ito ng LGU para magbigay daan sa mga street vendors. Dati na raw talagang gusto ni John na magnegosyo ng bagnet. Yung family ko is from Ilocos. Tapos nung pagpunta ko sa palengke ng vegan, natuwa ako sa bundok-bundok na bagnet na parang sabi ko, ang saya siguro nito kung merong ganito sa Manila. Pag nagka-business ako, ito gusto ko. Pero sa halip na kumuha ng pwesto, binago niya ang paraan ng pagbebenta dito. Naging peg ko kung paano siya sisimulan yung mga pares. Kasi di ba yung pares, nandiyan na yung lutuan, nandiyan na yung kanin. Parang mobile tindahan. Dati na kasi siyang nagnegosyo na may pwesto. Pero sinara rin kalaunan dahil hindi na nila kaya ang gastusin. Andyan yung kailangan maglabas ka agad ng malaking pera. Tapos kailangan pa isipin yung monthly, nandyan yung electricity pa, nandyan yung tubig. Kaya sa pagkakataong ito, natuto na raw siya. This time, may experience na ako sa business. Para makatipid, una-una, kung ano muna ang mga gamit sa bahay. Yun muna yung ginamit namin. Lahat, personal muna. As in, try lang talaga. Para hindi na maglabas ng mas malaking pera. Ang kabuoang inilabas niya lang na puhunan, nasa 70 hanggang 80,000 pesos. Noong simula, wala naman daw talagang balak magnegosyo si John. May trabaho naman kasi siya sa isang advertising agency. Ang naging dahilan niya, ang kagustuhang makatulong sa mga kaibigan. May isa akong kaibigan na sa akin tumira. Tapos, siyempre hindi man kaya i-sustain ng sweldo ko na magpakain ng madaming tao. Kinausap ko siya. Sabi ko, tulungan mo ako, magawa tayong negosyo. Tapos, doon natin kunin pang araw-araw natin. Sa pwesto, dire-diretso ang tagtaran. Ang idea talaga niyan, yung matitira na bagnet, yun ang gagawing sisig. Pero ngayon, nababaliktad. Mas mabenta ang sisig kesa sa... Craving for bagnet? Hindi na kailangan magpakalayo-layo pa. Dahil ang putok-batok na pagkain ito galing norte, madadaanan na lang sa... kalye? Para bang street food ang atake? Kaya ang mga napapadaan, hindi maiwasang matakam sa bet na bagnet. Dahil dyan, gawa tayo ng bestseller nilang Sisig Bagnet. Okay, yan. Ha? Pag ako nagbenta, lugi ka. Gaganon-ganon lang. Opo, ganyan. Kailangan lang anihin mo siya para pag kinain, diretso na sa Opo, tiyan. opo. Alam mo, ang nito, pag tinitignan mo ito, matatakam ka, ano? Opo. Habang nire-ready nung binibilhan mo, madadagdagan ng order mo. Ang lalaki nung tat-tat-tat-tat. Bubuhay laman yan. Sunod na tatakalin depende sa order. Para sa double order, 2 kalahating takal ng sisig bagnet ang kailangan. May kalahati Opo. pa. Ay di magtat-tat pa tayo. Opo. Pwede na. Pwede na akong sumideline. Ayan. Pwede na yan. Yan. Opo. Lagyan na natin lahat yan. Yan. Lalagyan din ng sibuyas, siling green, at pampalasa na sila mismo ang gumawa. So ito na ang ating double order na bagnet sisig. Ayan. Magkano to? 110 pesos. 110 pesos. Ayan, silang busog na kayo dyan talaga naman. Alalay lang sa kain. Ang solo order na bagnet sisig with rice, mabibili ng 65 pesos. Kung pang maramihan naman, mabibili ang sisig bagnet mula 110 hanggang 1,100 pesos. Kung bagnet lang ang gusto, makakabili mula 110 hanggang 870 pesos, depende sa dami. Walang pagkakaiba
doon sa mo-order ka ng bagnet or sisig sa mga restaurant, ganun din yung quality ng lasa niya. So, kahit sabihin mong nasa kalye, pareho yung lasa. So, hindi ka pupunta ng restaurant kung meron naman sisig sa tabing kalsada, di ba? Crunchy yung ano niya, bagnet niya. Solid kasi sa halagang 65 pesos, may bagnet, sisig ka na, may rice ka pa. Tapos balance lang yung lasa ng mayonnaise, calamansi at toyo. Alat, medyo matamis-tamis at linamnam. Solid. Nung una, hindi daw gaanong tinatao ang food cart ni na John. Pero nagbago ito nang napanood sila sa social media. May isang food vlogger na lumapit, kumain siya. Tapos nung na-try niya yung pagkain, sabi niya, ang sarap ng produkto, bakit hindi tinatao? Sabi ko, hindi ko din alam eh, sabi ko gano'n. Sabi niya, ganito, gawan ko kayo ng vlog. Nakakain ka na ba ng authentic na bagnet? Yung lasang chicharon, tapos yung sobrang lutong. So doon nag-start. Nung pag-out niya ng vlog, yung mismong araw na yun, biglang ang daming tao doon sa tapat na cart na talagang nakakumpul na nagulat din ako. Mula noon, unti-unti na silang nakilala at naging bet ng mga tao. Nagkaroon sila ng 5 pang dagdag na cart. 4 dito ay franchise ng kanyang mga kaibigan. At nakapagbukas na rin sila ng physical store noong Hulyo. Nakapagpapasahod na rin siya ng 9 na empleyado. Ang average namin na raw pork is mga 150 kilos per day. Siguro, tansya ko, ang malinis na kita per week is 10 to 15,000 pesos per cart. Tingin ko talaga pinakasikreto yung mga tao. Bigyan mo sila ng tamang pasweldo. Aalagaan nila lahat ng kailangan mo. Hindi nila iiwan. Nangyari na yun sa akin kahit umuulan. Tinatanong ko pa sila kung, ano, boys, gusto nyo magtinda? Sige kuya, laban tayo dyan. At walang pushback. Pag binigay ko yung tama, lalaban talaga sila para sa negosyo. Kung bet magnegosyo, hindi kailangan maggarbo. Kahit pa nga yung nasa kalye, posibleng magdala sa iyo ng swerte. Ang application na ito, hindi na lang puro dancing at trending videos ang laman. Hindi na lang for entertainment dahil sobrang daming negosyante na ang ginagamit ito para kumita. Check out, check out! Damit man yan o mga pampaganda, pwedeng-pwede na natin nabili kahit nasa bahay lang. Pero alam niyo ba na pati mga super fresh na gulay at prutas na bagong ani, pwede na rin i-check out online? Tika po! Ako nga pala si Kuya Joe, ang yung dakilang tindero. At ito naman si Ma'am Susan, ang ating dakilang tindera. Yes! Ayan, ako po magtitinda ngayong araw na to dito sa Suki Grocery. Kaya nakikita ho niyo sa aming harapan, napakarami ho paninda dito. Galing ito sa mga magsasaka natin mula sa iba't ibang Oha! Tama ang dinig niya mga kanegosyo. Ang mga gulay at prutas na ito mula sa mga farmer na naengganyo ng kumagat sa online selling. Atake! Aayaw ka pa ba kung ilang click lang sa cellphone? Makatatanggap ka na ng super fresh na prutas at gulay. At ang best part, presyong palengke ito makukuha. Nako mga kanegosyo, nandito po tayo sa processing center ng Suki Grocer at kasama natin ang CEO na si Brian. Paano ba sistema dito, Brian? Tuwing gabi po, dumadating po yung mga fresh vegetables galing po sa ating mga partner farmers. Meron po tayo sa Nueva Ecija, sa Nueva Vizcaya, Baguio, sa Benguet, dito sa South. Tunasan, sa South. Oo. So, tuwing gabi po, may mga 11 p.m., dumadating na po ang ating mga fresh produce galing sa ating mga partner farmers. And then from there, pinoprocess po dito sa facility na to para ma-deliver the next day. Karen nila magbenta ng bagsak presyo dahil direkta na silang bumibili sa mga farmer. Wala nang middleman na kailangan pang bayaran. Kung kaya natin ma-decrease ang layers ng middlemen, mapapamura ang produkto para sa consumer at mabibigyan natin ang farmers ng mas mataas na presyo. Tingnan natin yung iba mga... bakit ang sili mo ang lalaki? Mahal ang sili ngayon. Sigang. Ito patola. Patolang Kastila. Ito. Ay, ang laki. Saan galing ito? Ano? Capsicum. Galing sa isang partner. Ang bango. Ito lang. Ulam na. Talagang pinag-aralan nila kung paano ito madedeliver ng sariwa pa. Napaka-convenient, no? Yun po yung kahirapan ng ganitong klaseng negosyo. Kasi po kung bibili kayo ng
non-perishable items, madali mag-sort eh. Dito talagang meron kang temperature controlled zones na kailangan mo ipagdikit right before shipping. Ang kanilang bentahe, matatanggap mo na ang iyong order in just 24 to 48 hours. Ang kanilang mga partner farmers, tinutulungan din nila magkaroon ng PhilGAP certificate mula sa Bureau of Plant Industry sa tulong ng Department of Agriculture. Layunin nitong protektahan ang kanilang consumers o buyers. Ang PhilGAP certificate kasi ay nagsasaad na may good quality, food safety, environmental safety and protection, at farmers benefit sa mga may hawak ng certificate na ito. Isa po sa hamon sa buhay po namin bilang isang magsasaka ay kung papaano maibenta ang aming produkto na hindi rin naman po kami nalulugi. Malaki po ang tulong ng Suki Grocer dahil mas mataas po doon sa normal na pag nagbibenta kami dito sa sakahan. Hindi po nila binabarat. Mag-invest ka muna sa partnership katulad ng ginagawa namin with Suki Grocer. Bago kami magtanim, mayroon na silang market. Wala na kaming problema doon sa pagbibenta. Pero hindi lang farmers ang natutulungan nila. Nakilala rin namin sina Kuya Joseph, ang very energetic na live seller ng Suki Grocer. Minsan, mismong sa mga farm siya nagla-live selling. Kasama niya ang kanilang video and live stream team. Ipinasisilip nila sa mga manonood kung saan galing ang kanilang mga tinda at kung sino ang mga nagtanim nito. Pero ngayon, nadatnan ko si Kuya Joseph sa processing center nila. So, Kuya Joseph, bakit ikaw ang napili nila na gumawa ng live selling everyday? Kasi dati picker ako sa gulay. Picker ako ng mga gulay. Saan? Dito mismo sa Suki Grocer. Ikaw pumipili? Yes. Siyempre po, abang nagre-repack po, ayun. Siyempre, masaya sa ginagawa. Ayan, at yun, ito, siguro itong mukha ito pang masa talaga. Yes po, ang mga mahirap o struggle po sa ginagawa ko, no? Yung mahirap kumbinsihin yung mga tao. Yes po. Ano ang mahirap sa ginagawa mo? Ang pinakamahirap kasi, ma'am, unang labas pala, ma'am, ang tingin ng tao, ma'am, wala pang scammer tong taong to. Wala pang ginawa, suspect na. Ayun na, ayun na. Wag mo naman inisip na scammer ka. Ayun naman, pero ang panlaban ko naman, eto, hindi to AI. Hindi to AI. At syempre, hindi to green screen, ha? Hindi to green screen. Ayan po, ayan. Tapos kaya ang live selling skills ko? Pika po! Ako nga pala si Kuya Jo, ang yung dakilang tindero. At ito naman si Ma'am Susan, ang ating dakilang tindera. Ayan, ako pong ititinda ngayong araw na ito dito sa Suki Grocer. Nakikita nyo sa aming harapan, napakarami ho panila dito. Galing ito sa mga magsasaka natin mula sa iba't ibang probinsya. Ito na, pinipili na kayo. Nako, ito akala nyo plastic. Totoo ho ito ay capsicum. Pero sa ating Pilipino, ito po ay bell pepper na kulay green. Hindi ko alam kung saan galing ito, pero alam ko galing ito sa Pilipinas at binibenta ngayon sa Suki Grocer. Kaya check out nila! Check out na kayo! Check out na! Yeah. Bakit nga ba tila mga kabuting nagsulputan ng mga live sellers sa TikTok? Kasi nandun na po yung market. Nandun yung market. So the average Filipino po spends up to 3 to 4 hours a day on TikTok. So kung gagawa po kami ng sarili namin live selling, medyo magastos po sa teknolohiya at saka sa pag-market nun. So we leverage the power of social media. Pero bukod sa live selling, may sariling application din sila. So ang Suki Grocer po ay isang online grocery store. So covered po natin. Pag inisip mo lahat ng laman ng refrigerator mo, so gulay, prutas, karne, itlog, yung app po is available anywhere in the Philippines, but our delivery coverage ay hanggang Bulacan all the way down to Batangas. At para sa mga nakabili na sa kanila, pwede rin daw kayong kumita. Sa TikTok, meron po silang programa na tinatawag na affiliates. So meron po kaming store doon at lahat po ng mga customers namin na nakasubok na ng Suki Grocer, pwede rin po silang magbenta ng aming products na nandun sa store. Tapos may porsyento po sila. May tuturing na start-up o nagsisimula pa lang ang negosyo na ito. Kailangan talagang gumastos para magkaroon ng tinatawag natin na scale para makaserve tayo at these prices. So at this point, parang talagang more on your advocacy pa lang ang ano mo dito. Yes. Saka siguro kung mayroong isang maganda, yung nakakapag-provide ka ng job doon sa mga tao mo, di ba? Yes. Sabi nga nila kung ano ang iyong itinanim ay siya ring aanihin. Kaya para sa mga nangangarap sumakses sa negosyo, simulan na ngayon pa lang ang pagtatanim ng mabuting adhikain at diskarteng pangmalakasan.
Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!